susunod na buwan. Kaya po, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng oras. Siyempre, lalo na yung mga nanonood. Dumako na po tayo sa awitan. Sabi nga, binigyan ka ng kamay para pumalakpak at binigyan ka ng kumplitong katawan para ipagamit ito sa ating Panginoon Diyos at sumayaw tayo na may kagalakan sa ating puso. Tatawagin na po natin ang ating song leader na si Sister Karina. Hello! Hallelujah! Puri ng Diyos! Mabuhat! Puri natin siya. Hello! Hallelujah! Amen! Puri ng Diyos! Puri natin siya. Tayo tumayo. Awitan natin muna ang Panginoon. Hallelujah! Awitan natin ang Diyos na buhay. Pag-isip balik natin sa umaga. Dapat ang-is natin ang nakaalala. Hallelujah! Awitan natin muna.
Isisigaw, napakailanman, itataas ka namin, Panginoon. Itataas, itatambal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatambal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatambal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itataas, itatambal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatambal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatambal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itatambal, isisigaw. Magpakailanman, hallelujah, Panginoon. Dakila ka namin, hallelujah. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang lalim, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino't naman. Isasigaw lamang sa kapangyarihan mong taglan, buhay ay lumayan. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat lang, napapurihan ka. Pasasalamat ay sasambitin ko'y puso. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang lalim, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino't naman. Isasigaw lamang puso. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang malim, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino't naman. Isasigaw lamang, isasigaw lamang, isasigaw lamang. Hallelujah! O Panginoon, ang puso namin, Panginoon, ay nananabik sa iyo, Panginoon. Salamat! Ang bawat saglit, ang bawat minuto, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Sa umagang ito, patuloy ka namin, Panginoon. Itinataas at patuloy ka namin, Panginoon. Dadakilain. Hallelujah! Kaya puri ka, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon at wala nang iba. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na aming pupurihin, sinasamba at dadakilain. Hallelujah! Walang ibang itinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka! Ikaw. Palitan ka namin, Panginoon.
Salamat at pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ang banal mong Espiritu ay kalakasan ko kamay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko,
sa'yo lang agayin mo at ang kinig. Puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasambay, minamahal kita lastay. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang agayin mo at ang kinig. Puso'y pagningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasambay, minamahal kita. Sinasambay, minamahal kita. Sinasambay, minamahal kita. O Panginoon, salamat sa umagang ito. Patuloy kami lumalapit sa'yo. Patuloy kami lumalapit sa'yo muli, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na aming pinagpupurihan. At ikaw ang Diyos ang aming itinataas. Lord, salamat sa umagang ito. Kailangan ka namin, Panginoon. Ano nang mangyari dito sa mundo, Panginoon? Ikaw at ikaw pa rin ang aming luluwalhatin. At ikaw pa rin, Panginoon, ang aming sasampahin. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming iniingatan. Ang gilid mo kami, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, Panginoon. Maging ang aming kaluluwa, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa umagang ito. Patuloy mo kaming iniingatan muli, Panginoon. Maging ang aming mga kapatid. Dalangin namin, O Diyos, ano man ang ginagawa nila sa buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo silang idamo, O Diyos, sa lugar na ito. Salamat! Maging ang iyong tagapagsalita, O Diyos. Dalangin namin, ikaw, Panginoon, ang siyang nanguna sa umagang ito. At may pahayag, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan mo, Panginoon. Ang iyong mensahe, Panginoon. Ang iyong banal na kasulatan, Panginoon. Ang siyang mahayag sa lugar na ito, Diyos. Salamat! Ito pang aming dalangin. Sa dakilang pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabi, Amen. Hallelujah. Balik tayo natin isip. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Siyempre, mga kapatid. Sa totoo lang, no, ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi pa rin talaga pumapayag ang Panginoon na hindi talaga ako maglingkod sa Kanya. Sabi ko nga, nalungkot nga ako kasi 4 na linggo po ako wala. Sabi nga ng Panginoon, huwag kang papayag na hindi ako maglingkod sa Kanya. Kaya yun nga pinagpapasalamat ko kasi laging pinapaalala sa akin ng aking Panginoon na huwag ako mawalay sa Kanyang piling. Kaya nga sabi ko nga, Lord, salamat pa rin kasi nananaig pa rin sa akin ang aking kabutihan sa puso ko. Bagaman sabi ko, nawawala man ako dito at hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Siyempre, nananalangin pa rin ako sa Kanya. Pag ikaw pala ay pinili, mga kapatid noon, ang Panginoon na ay hindi siya talaga pumapayag na mawali tayo sa Kanyang piling. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, ayaw nang hindi pumapayag ang Panginoon ay tayo ay mapunta sa apoy ng impyerno. Kasi ang Panginoon, nalulungkot po yun, mga kapatid. Kaya nga, salamat at naririto pa rin talaga ako na pilit pa rin talaga na pupunta pa rin dito. Minsan nga, sabi ko, ayaw din yun pa. Sabi ko, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, yun talaga, para tayo yung pala talagang dapat kong sundin. Kaya nga, sa totoo nga, sabi ko, triyangkasa ko ng ilang linggo eh. Pero nung kahapon, sabi ko nga, Lord, maglilingkod na muli ako. Bigla po lumakas ang aking spiritual. Sabi ko, salamat talaga, Panginoon. Salamat sa buhay namin. Sa buhay ko.
at sa buhay ng aming pamilya na pinibigyan pa rin kami ng kapayapaan. Magamat nag-aaway-aaway mga kapatid ko doon. Sabi ko nga sa kanila, lagi po tayo magpapakumbaba. Yung po ang unahin ko lagi. Magpapakumbaba po tayo lagi. Kahit lagi silang may kaaway, sabi ko sa Panginoon Diyos, patawarin mo sila, Lord, kasi nasa makasanlibutan pa rin sila. Ako lang ang nakakaintindi sa kanila, kaya pinapaalala ko, kahit anong huwag niyong hayaan na mag-away kayo ng isang araw at ayaw ng Panginoon, wag ipaabot ng lumubog ang araw na hindi kayo magkakabati. Sabi ko nga, kaaway-away sila doon. Sabi ko nga, tawarin mo na sila, Lord. Kaya po, next po, ay sino po ang magpapasalamat at pinagpala sa buong linggo para sa ating Panginoon Diyos? Si tatay po ay magpapasalamat po. Magandang umaga po sa ating narito sa ating church. Ako po ay lugod na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa araw na ito ay pinipray ko yung aking anak na malakas yung kanyang pangangatawan kasi birthday niya ngayon. Kaya magpapasalamat ako dahil makdo. At nakaano na rin kami. Kahapon maganda yung natin kagabi. Kaya nakapulot ako ng aral dun sa pray meeting. Kaya gusto ko pa uling umating pagka may prayer meeting. Kaya pasalamat ako sa Panginoon. Sa araw na ito dahil sa anak. Sana pagalingin niya kung ano man nararamdaman ng anak ko. Love. Amen. Sa totoo lang, no, pagdating sa spiritual, napakasarap po magpuri sa ating Panginoon Diyos, diba? Kumakain tayo ng ating pangangatawan lupa, dapat kumain para tayo ng pang-spiritual na pang-araw ng linggo. Kaya sabi ko nga, pagpapatuloy ko muli na ako'y naririto muli. Next pa, si nanay. Hindi mo pumapayag ang ating Holy Spirit, pinakakanong palagi. Purihin ng Diyos. No, nagpasalamat ako sa Panginoon. Dahil gagabi nga sa prayer meeting. Dahil matagal ng panahon na hindi kasama yung asawa ko sa prayer meeting. Napakasarap yung nakikita mo, nababasa mo sa Bible. Totoo yun. Na isa buhay mo talaga. Lalo na sa ilaw ng tahanan mo. Depende kung ano talaga ang kaliliman, ilaw sa tahanan, kung kaliliman o liwanag. So, nagpasalamat ako na matatag ng kalooban ko sa mga pagsubok na pag dumarating sa aming buhay. Ito ay parang hindi ko magawa na sabihin na katulad sa iba talaga. Dito ko rin nakikita at dito mismo dito sa Maynila. Kasi hindi ko nakita doon sa Mindanao eh. Kahit mga bata, hindi ko nakita rin ng ganyan eh. Pati sa mga bata, pati sa mga anak ng mga apo, nagkumurahan. Dito ko lang na talaga nakita. So, hindi ko alam kung bakit mayroon ka tayo sa mundo na ito. Kaya pala may salanta na dumarating yung pagsubok sa buhay. Talagang parang kinukuha ka na sa Panginoon. Na parang maraming paparusahan talaga. So nagpasalamat ako sa Panginoon sa loob ng isang linggo. Naway ito yung ang aking asawa yung sa bukas sana matatawag sa kung mayroong biyahe na sila, kung mayroong pwede na siyang magagamit yung truck. Yun lang inaantay niya eh. Sa kaso ng asawa ko. Pag-uusapan pa namin mamaya. Alam mo kagabi anong oras kami natulog? Mag-alas 3. Ang sarap ng kapitbahay niya yung pakinggan eh. Talagang the best talaga tuwing Sabado. Hanggang ngayon, nandun yung daanan. Nagaga pa. So, bahala na ang Diyos sa kanila. Lagi ko i-pray na may tahimikan daw minsan kasi hindi kami makatulog. Yung tainga namin, ang lakas ng hindi makatulog talaga.
purihin ng Panginoong Diyos sa itong araw na ito, yung ang stem sons ko ay birthday niya. Pero ang importante sa amin ay yung niya, kalusugan, kalakasan yung bata. Yun lang. Thank you. Mga kapatid, sabi ng Panginoon Diyos, dadaan ka muna ng maraming pagsubok bago ka magiging masaya. Totoo yan, mababasa niyo sa Bible. Nung nabasa ko yan, totoo naman lahat ng sinasabi, di ba? Pagsubok muna bago ang kaligayahan ng ating Panginoon. Kasi pagdating sa langit, wala nang pagsubok yun eh. Kaya dapat natin itanim niya sa puso. Sabi ng aking Panginoong Jesus Cristo. Next po, syempre, ang aking pinakamamahal sister. Simula noon hanggang ngayon, magkasama pa rin kami at hindi kami nagkakaiwala. Ang aking pinakamamahal na si Sister Jis. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay naman po lahat ng sinasabi sa salita ng Panginoon. Diba? Hindi nga po natutulog ang Diyos. Hayaan mo na lang ang Diyos ang gumawa sa kanila ng leksyon. Kasi yun nga yung napag-usapan namin ni Pastor Romy kahapon. Madaming pagsubok. Madami. Sobrang dami. Pero hanggat alam mo na nasa likod mo lang si Lord, mananatili kang panatag eh. Kasi inaalaw mo si Lord na siya na lang yung gumawa or something na siya na lang yung bahala sa lahat. Hindi naman yung sinasabi na hayaan mo na lang si Lord tas huwag ka na lang gumawa. Matulog ka na lang dyan tas hayaan mo si Lord. Hindi po ganun yun. Ang ibig sabihin po nun, kapag meron tayong iniisip na hindi na natin sakop, hayaan po natin si Lord. Pero kung kaya naman po natin gawin yung isang bagay na alam natin na kaya natin, gagawin po natin. Katulad po na nangyari, pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon. At yung hiniling kong request sa Kanya last week, okay naman po. Isa na lang po yung inaantay ko at pwede ko nang sabihin sa inyo kung ano yun. Yung request na yun, hindi ko muna po sasabihin dahil actually gusto ko pa surpresahin kayo sa ganung bagay. So, hindi ko pa po siya sasabihin sa inyo, pero nagpapasalamat na rin po ako kay Lord kasi sobrang bilis ng pangyayari, sobrang smooth, wala kang nakitang problema na malaki. Wala talagang problemang malaking nakita, kaya talagang hinihiling ko kay Lord na maging okay ang lahat kasi isa na lang siya. So, pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon. At kagabi lang may mga naririnig ako or may nag-chat sa akin. Hindi ko na po sasabihin kung sino ha. May nag-chat sa akin na ganito daw ako. Sabi ko, wala nang epekto sa akin yung mga ganyang bagay. Manhid na ako dyan. Binigay na ni Lord dyan sa akin. Kumbaga naanuhan ko na yan, na-overcome ko na yan. Na ganito akong tao, na gano'n. Wala nang yan sa akin. Sabi ko sa kanila. Sabi ko, bakit hindi nila tignan yung barado sa kanilang mata bago nila tignan yung barado sa kapwa nila? Di ba nasa Biblia yan, mga kapatid? Tignan mo muna yung barado sa iyong mata. Puwing sa iyong mata bago sa kasamahan mo. Di ba? Kaya sabi ko, naku, wala na yan sa akin. Kasi alam ko na yung ginagawa ko, nasa tama ako at alam ko na naka-alert ako. Kung tamang ginagawa mo, wala kang guilty. Hindi ka nagigilty sa mga bagay na gagawin mo. Kasi alam mo na tama. Diba? Yung mga ganong part. So, sabi ko, wala na sa akin yan. Kahit anong sabihin nila sa amin, amen lang ako ng amen dyan. Bahala kayo dyan. Sige. Wala naman akong makuha sa inyo eh. Wala naman akong may makuha ba kayo sa akin? Kakaganyan nyo. Kayo lang. Sabi nga ni Pastor Romy sa akin kahapon, kung gagantihan mo, anong pinagkaiba mo sa kanila? Diba? Wala din. Kung sasabihan mo sila, parang ikaw yung magiging mas masama. Kasi alam mo na yung pakiramdam na naganyan ka, ibabalik mo pa sa kanila. So, doble ka ng kasamaan na ginawa nila. So, yun po yung natutunan ko kahapon at pinagpapasalamat ko kasi nakapag-open up rin ako kay Pastor Romy and suddenly, sinabihan niya rin po ako ng mga advice na gano'n. Maraming salamat po. Dapat po tayo gumanti sa ating kapwa. Sabi nga, ako minsan nga, sabi ko nga, pakialam ko. Bakit? Minsan ako wala akong pakialam kasi hindi naman ako nagpag-usap na kung sino-sino. Bakit hindi naman sila nagpapakain sa akin? At saka isa pa,
Sabi ko, sino ba nakakasala? Sila ba o tayo? Siyempre, ang mga ganyan, ang mga ganyan gumagawa ng mga ganyan, gawa ng kaaway yun. Gawa ng kaaway. Kasi pag naisip mo na inaano ka, ay, hindi yan gawa ng kaaway. Bakit? Kasi wala pa sa kanila ang Panginoon. Hindi pa nila nalalaman kung ano ang kasulatan at sabi nga, mapapalad yung taong inaapi. Diba? Kaya mapapalad. Pag inaapi tayo, pasalamat sa Panginoon. Ako nga, patawarin mo po sila. Ganon ginagawa ko. Kaya po, salamat pa rin sa Panginoon. Next po, siyempre, si Sister. Puri ng Diyos, salamat sa araw-araw nating buhay, bagamat humaharap tayo sa mga matinding pagsubok, pero dumadaan lang ito yun sa atin. Ang Lord ang nagpapasya sa lahat ng bagay ng ating ginagawa, di ba? Huwag natin itong angkinin, kasi hindi naman atin yung problema eh. Kumbaga sa dumaan, parang bagyo. Di ba ang bagyo, minsan lang yan dumaan. Ganun din ang ating mga pagsubok. Minsan lang yan dumaan sa buhay natin. Pero nandiyan pa rin ang Panginoon, nagpapaalala sa atin. Kung ano man ginawa nila sa atin, wala man tayong ginagawa sa kanila, yung mga masasama na gumagawa sa mga katulad natin, hayaan po natin, sabi nga, ang Diyos ang gaganti sa kanila. Huwag natin gantihan ang masama, dahil hindi naman tayo masama. Ang Diyos ang bahala ang gumanti sa kanila, di ba? Dahil ang Diyos ang nagpapaano sa atin, papaalala, nagpapalakas. Dahil ang mga problemang yan, hindi naman atin yan, di ba? Dumadaan lang sa buhay natin yan. Kailangan paglabanan po natin at mapagtagumpayan natin. Di ba? Lahat naman tayo may mga problema. Lahat tayo may mga pagsubok. Pero huwag nating indahin yun. Dahil nandyan si Lord. Amen. Ang tanging nagpapaalala sa atin. Amen. Kaya po ng Panginoon, papasalamat ako buong araw, buong isang linggo na muli tayo nandito, muli nagkikita-kita at binibigyan pa tayo ng lakas ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam mo ba, yung pagsubok dapat yan, inaapakan. Yung magiging manhid ka na lang na, bakit pagkarapasan? Basta may Diyos ako sa buhay, doon ako naging masaya. Pero alam mo, sa tulad may nabasa ko sa Bible na sabi ng, nung nabanggit ko na sabi na, dadaan ka muna na maraming pagsubok bago ka magiging sarapan. Ito na yata ang hinahanap ko. Nabasa ko parang, pag may pagsubok, manhid na ako. Kasi dadaan lang niya sa iyo. Pag ang pagsubok na yan, iniinis ka lang ng kaaway. Iniinis ka kung hanggang saan ang pananampalataya mo at iniinis ka kung hanggang saan ang galit mo. Pag ginagalit ka ng kaaway, nakakasala tayo. Kaya dapat natin kontrolin. Dabi ko nga sinasabi sa mga kakaan ko, laging magpapakumbaba. Yung mga kapatid ko, may kaaway sa dulo, lagi kayong magpapakumbaba. Pati magulang ko sinasabihan mo. Kung ano mang sinabi sa inyo, huwag mong pansinin. Magano kayo, pagpakumbaba lagi. Ako nga sabi ko, hindi na ako dati katulad dati, ngayon lagi na ako nagpapakumbaba. Pinapaalala ko lang sa inyo, hindi lahat tayo di mananatili sa mundo. Kasi minsan nagkaway-away sila nung dahil sa, sa mga kapatid ko, lalo na yung kapatangay namin. Noy, lagi ka magpapakumbaba. Lagi nagkaway hipag ko. Kahit ano mang mangyari, lagi ko pinapaalala sa iyo na, huwag kang gaganti. Lagi ka, oo nga, sabi ko naroon tayo. Kasi mga high blood eh. Ako lagi nagpapaalala sa kanya, masarap magpakumbaba at masarap sa puso na wala kang galit kahit anuman. Wala akong kinakampiyan sa inyong lahat, basta importante, magpakumbaba ka. Yun ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Kasi tinitingnan lang po kung ano lumalabas sa bunganga mo, yun ang linalabas sa puso mo yan. Kaya mas masarap na pagka lagi po tayo. Lagi ako nagagalit sa anak ko, pero ngayon parang nagsawa na ako eh. Hinahayaan ko na lang na high blood lang ako eh. Sa totoo lang, parang sabi ng Panginoon, anak, magsawa, hayaan mo na yung anak mo. Lalaki na rin yan ng, sabi ko nga sa anak ko, mag-aaral ka mabuti dahil gusto niya maging civil engineering. Sabi ko nga, ibang kurso ayaw niya. Kasi grade 3 pa lang yan, tinanong ko na yan hanggang ngayon. Kaya wala akong magagawa kung ano. Kaya pananalangin ko na sa Panginoon na makatapos siya sa pag-aaral at makapagano siya sa pag-aaral niya kung yung kurso niya makuha. Next po, siyempre, hindi po mawawala si Pastor Alan na magpapasalamat ngayon. Yan, salamat sa Panginoon dahil siyempre kahapon meron tayong gawain dito.
Napakaganda naman ang flow ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu, at sa gawain naman nagkakaisa. At salamat din kagabi yung ating prayer meeting. Sana tuwing prayer meeting ay lahat po tayo makadalo. No? Sama-sama tayo manalangin, mag-pray. Kasi sabi nga ay masarap yung nagkakaisa yung mga kapatiran sa Panginoon na nagbibigay ng time at panahon sa gawain niya. Kaya salamat, ang ganda ng namin kahapon na kagabi sa ating program meeting. Wala lang si Sister Gisa, si Sister Jocelyn. Pero sana sa Sabado ay magsama-sama tayo kumaitay, no? Kung wala kayong ginagawa sa bahay nyo, sama-sama tayo sa prayer kasi doon lang tayo nakakapaghingi sa Panginoon na mga pananalangin natin. Kaya yan, yung mga napalop namin kahapon, o yan ang oo, pero sabi nga ay hanggat buhay may pag-asa. Huwag lang sila abutan ng kamatayan kasi hindi na natin sila mapapaloob. No? Sabi nga ay ang pagbabalik ng Panginoon ay ang ating pagtsatsaga hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga, sige Brad, wala nang problema yun. Ang kaligtasan naman natin individual di ba? Yung kaligtasan mo, kaligtasan ko, lahat mga kapag-anak natin, kapatid natin, hindi natin sila kayang iligtas. Sila rin mismo ang makaliligtas sa sarili nila. Ang mahalaga lang doon ay mapaloob natin sila, mapagsabihan natin sila, maniwala man sila o hindi, nasa kanila na yon. Para pagdating ng panahon, hindi tayo nila masisi. Sabihin nila, si tatay, nandun sa bahay lagi yan hindi malapit ini-invite kumating sa church. No? Siya lang laging pumupunta. Kapatid, hindi natin sila kayang iligtas. Ang makapagliligtas sa nila, sila rin mismo kung lalapit sila sa Diyos. Parang pagkain lang yan, hindi sila mabubusog hanggat hindi sila kumakain. Kumain ka, ikaw lang mabubusog. Pero sila hindi. Bakit hindi sila kumakain? Ganun din sa kaligtasan natin. Ang kaligtasan ay individual ibinibigay sa atin ng Diyos. Individual yan. Kaya yan. Kaya yung mga pinapaloob natin, sige lang. Ang importante, buhay sila hanggat may pag-asa. Kaya purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Ito pa ha. Alam mo, may tatlong anghel na gumagabi sa akin. Nagpakilala ko sa akin. Naano ko sa panaginip si Rafael, si Gabriel, si Miguel. Laging nagano sa akin yan, yung tatlong anghel na yan, laging papalala sa akin yan. Sabi ko, may ganun ba yun sa Bible? Kasi hindi ko pa naang yan na sabi ko nga, mayroon ba sa Bible? Kaya gusto ko nga yung buklatin yung Bible ko, kaya nga, sabi ko, lagi nagano sa pulong ko na kami ito kami. Kaya ito sabi. Kaya, tay! Amen! Kaya ako nagpapasalamat ko kami sa next month ko galing sa Malabunya na next po, siyempre tatay ko ay magpapasalamat muna dito. Tay, pasalamat ka. Kaya, yumako na po tayo. Salamat tayo. Narito pa lang yung tatay kagawa ko, no? Kararating na niyang galing sa kapatid ko. Yumako na po tayo sa ating banal na spiritual. Sabi nga, kumakain tayo ng katawang lupa, dapat kumain rin tayo ng pang-spiritual ng pangangatawan. Ito po ay salita ng Diyos. Tatawagin na po natin si Pastor Alan. Ay, si Pastor Pastor. Amen. Parang, absent pa yata. Amen. Subuhin ng Panginoon, ano po, no? Sa kabila ng lahat. Sis, dun mo na lang yan. Ano pa, matapakan ko yun. Dun. Okay po. Welcome po, Tay. Sa wakas, yan po ang bunga ng ating Bible study, ano po, at saka ng ating pagtsatsaga, no? Na makapiling sila sa ating panambahan, ano po. Tunay nga po na talagang ang tawag natin dito, ang mga kahirapan, hindi talaga mawawala yan eh. Tama yung sinabi si Sister Karen kanina, hindi atin yan. Amen. No, hindi atin yung problema na yan. Yan ay
sa Diyos. No? Hayaan natin Diyos ang mag-solve ng problema na yan. Dahil sa kanyang pangako sa atin, ay dapat niya i-solve yan. Amen? Kasi pag hindi niya sinolve yan, masisisi natin siya. Amen? So, tamang-tama po yung ating tatalakayin ngayon. Kasi pag ikaw isang mananampalataya, isang buwan ka mang nawala rito, o isang buwan ka mang mawala rito, babalik at babalik ka rito. Amen? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung tunay na sa iyo ang banal na Espiritu, mangungusap sa iyo ang banal na Espiritu, magpapaalala sa iyo, kahit sa kabila ng hindi ka namin napupuntahan, nakakausap, ikaw ay dadalhin niya rito. Amen? Maliban na lang kung tatanggihan mo yung panawagan ng banal na Espiritu. Amen? At pagka gano'n na po ang mangyari, ay nakakalungkot po. Baka dumating ang time na itakwil tayo